Yan, live na tayo. Hello Comics people. Ako si Mel Casipit, kasama ko si RD Aquino ng Indie Comics Podcast. Very special yung araw na to kasi maliban sa birthday ko. Happy birthday to me. Happy birthday, Mel. May guest tayong very special din, sila Bambi and Olan Amago ng Imagination. Yan. So, magandang gabi sa inyo. Good evening. Share ko na natin yung link nung live nasa Indie Comics Podcast Facebook page. Kunwari sinishare ko kasi naka-phone lang ako. Ako na lang mag-share RD. Ayan. So, habang sinishare ko yung link, RD, introduce mo naman yung natin, yung ating special guests. Ito ba yung last natin for the year? Year-ender? Ito year-ender na to. Yes. Hi, Comics people. This is our year-ender episode. And we will talk about the comics of the Amagos, which is Doobie-Doo Asks. Yan. Also, bago natin i-introduce yung comics nila, kung familiar kayo sa yung mga batang 90s diyan sa 2000, sila din yung part sila ng Questor, the ultimate anime magazine. Yung mga kinalakihan natin I-introduce mo yung that may feelings, yung Questor, the ultimate anime magazine. sa GMA ko lang yung napapanood yung commercial na yun. Hindi ba siya talaga sa GMA lang yan eh. Ano ba yun? Talagang GMA. Exclusive siya sa GMA. Kasi yung publisher kasi ng Questor, siya din kasi yung black timer ng Telesuccess Productions na kumukuha ng mga licensed anime from Japan. Siya din yung nagdadala dito. Kaya ang black time niya is binibili niya sa GMA. Kaya yung most of the anime that are featured in Questor, dun din pinapalabas sa GMA. Kaya pala. Siya din yung producer at publisher, isang tao lang kasi. Sobrang two birds. Nung time na lumalabas yung Questor, yun yung magazine na hindi ko mabili-bili kasi ang mahal. Ang mahal kasi ang laki pa. Ako, okay yung size niya. Tapos pinag-iipunan ko nga din yun. May favorite akong cover nun eh. Medyo, high school tayo nun. Yung pinunit ni Mosquiton yung damit ni yung nakaiga. Sexy. Yung sexy cover. Oo. Tapos may din doon may part na yung pinaglaban nila yung mga anime characters. Natatandaan ko si Goemon saka si Vincent. Sino nag-drawing nun? Nung mga ganong drawing. Ang gaganda kasi ng drawing nun eh. Ang mga in-house artist namin sa ganun, usually, dalawa lang sila. Usually, ang gagawa nun si Jenison Rosero. Nasa Singapore na siya ngayon. Sa Lego siya nagtatrabaho. Kasi Alden Viray, nandito pa siya pero parang yung clients niya is international din yata. It's for yung mga game companies. So sila din yung kung naaalala nyo yung Gokitomo na comics. Sila din yung mga artist nun. Yung ilalabas next year sa Penna. Abangan natin yan. Abangan nyo mga batang 90s. Gokitomo yung di ba? Parang My Friend the Cockroach. Yes. Nice. Abangan natin yan. Mga binabasa nating comics dati. Tapos naalala ko din may comics din na lumabas na separate doon sa magazine, di ba? Yung na yun? Questor Extreme, Manga Mania. Manga Mania. Doon siya nag-work. Siya yung in-house artist naman doon. So, sister publication. So ikaw, Olan, yung nag-drawing nung Camp Sidesweepers. Hindi. Diba? Sidesweeper siya. More on para silang futuristic MMDA. Yung mga janitor, yung series na tungkol sa mga MMDA janitor. Nakaset siya sa fictional future na
ng Pilipinas. Philippines. Yung Camp Big D, parang iba-iba yung artist nun eh. Parang, at saka mostly si Clay, si Franklin Uano. Kung naaalala nyo kasi nagko-convention din siya. So, Nagkaroon din ng time si Chris Season. Nauna. Siya yata yung pinakaunang tapos nagkaroon lang yata ng problema pagdating sa schedule. nag-take si Clay. Nung mga time na yun, bihirang-bihira pa yung mga anime style sa sa mainstream comics na lumalabas. So anong may mga nare-receive ba kayong nun, parang mga negative comments about anime style? Kasi nung time na yun, parang mainit yung discussion na Filipino style, anime style. Mas gusto ng Western style din. Oo. Wala kaming masyadong natatanggap kasi yung nagbabasa sa amin, mga manga and anime fans din. So parang, and then, hindi pa masyadong uso din yung mga convention. So, meron kaming sinetup na convention, pero dahil syempre kami yung nagsisetup, ang nagpupunta, mga anime fans din. So, ayun. So, basically yun. Wala kaming yun nga, western ba or Oo. Naalala ko kasi sa yung Culture Crush, may mga yun eh. May mga hindi gusto yung anime style. Ayun. So may ba yung ginawa niyong comic sa Questor, lalabas kaya yun sa Penlab o sa ngayon ang alam ko is yung Gokitomo pa lang kasi yun yung talagang may na-save na copies kasi dati hindi naman pa digital eh. Oo. So fortunately kasi yung yung creator yung managing editor namin dati si Sir Igor Kabab. Librarian kasi siya by profession. So parang conscious siya na yun nga, mahilig siya mag-archive, mag-ganyan. So yung Gokitomo, na-save niya yun sa mga CD pa. So nabuti, yun yan. It seems hindi naman nakorap kasi nga malalabas nila sa Penlab. Eh yung iba yata, yun lang wala siyang copies. So, yun lang, sayang. Oo. I-scan na lang yung mga physical copies ng existing pa. Ngayon yung nauuso yung mga scans na lang eh. Tapos pa-retouch na lang natin kay Sir John Samar. Magaling mag-restore si John eh. Ayun. So, punta naman tayo doon sa ginawa nyo ngayon na comics, yung Doobie-Doo Asks. So, paano siya na-conceptualize? Di ba, ang alam ko doon, sinali nyo siya sa Pick-Off, di ba? Yun ba yung original idea nyo na isasali natin sa Pick-Off o yun talaga? Ginawa. Okay ka na. May lamok. Sorry. Ano nga ba yun? Nawala tuloy ako. Yung conceptualization. Ginawa namin talaga siya particularly para isali sa Pick-Off. Pero before that kasi, dahil basically, yung inspired siya sa events na nangyari sa buhay namin sa family. Sumisentro siya dun sa yung bata. Diba? So, yung bata, meron siyang autism. Yung anak namin, autistic din siya. Tapos he underwent experiences which we showed in the book. So, nung nangyari yun, kasi ang na-realize ko, itong mga experiences na to, hindi naman madali, pero pwede sana siyang maiwasan kung may understanding lang yung mga people involved. Siyempre, kasama na rin kami as parents. If we had understanding, mapiprevent namin na mag-go through yung mga experiences na yun, yung anak namin. So, parang, for me, I wanted to tell the story para makatulong for parents who could be facing similar circumstances, para sila ang makaiwas. Parang gano'n. And then dumating yung Pick-Off. So, naisip ko, ito, kasi nga, kumbaga, one of my goals is to
to help nga parents. And to be able to do that, kailangan maraming makabasa ideally, no? So, nung dumating yung pick-off, naisip ko, ito, international festival. So, ang goal niya is yung parang Cinemalaya, di ba? Na may mga pupunta dito, tapos may mga international panel of judges, hopefully may mga international exhibitors din. So parang knowing na ganun yung vision ng Pico, sabi ko, ito yung magandang opportunity para makakuha ng maraming readership. So, dun ko siya inano na ito siguro yung time or yung proper venue for a story like this na ang goal mo is to spread awareness and understanding. So, ayun, fortunately naman, napili nga kami dun sa selection. Tapos, ayan, nalabas na this year. Unfortunately lang dahil sa COVID, wala tayong physical festivals pa. Oo, Pero, oo. Pero yun nga, hopefully next year magkakaroon ng physical. Pero despite that, nag-decide na kasi yung Comiket, yung publisher na ilabas na lang din isa-isa or dala-dalawa by batches habang wala pang physical festival. So ayun, so kaya ayun, na-publish na din this year along with yung other book in Vietnamese. So far nga daming mga magagandang feedback na nare-receive yung bro. Ano yung mga pinaka favorite, yung mga nagustuhan yung feedback about the book? Ano yung mga very positive experiences nyo? Para sa akin, pinaka may impact yung kapag nagkikwento sila na like, ito yung pinaka-recent, parang ang uncle siya, tito siya, kasi yung anak ng pinsan niya, napansin, yung parang nag-click sa kanya na, baka ganito din yung pamangkin ko. Tapos yun nga, by reading, parang ang sinasabi niya is, okay, kailangan pala lang nila ng empathy, parang pag-unawa. So parang yung mga ganong klase, ang pinaka nagkiklik sa akin siguro, yun nga, as a mother din. Kasi parang it's a way to help out these kids who might be having a hard time only because they're not being understood. So yung mga ganon. And then yung isa pa is yung... Ako yung kay Sai. Yung nagkaroon ng first fan art, yung kay Sai. Hindi si Sai, si CJ. CJ ba? Yun din, yung gawa ni CJ Reynaldo. Kasi siya, artist din siya pero deaf siya. It's a different kind of disability. Pero nakarelate siya. So parang for us, parang indication yun na medyo universal din yung message namin. If someone else who is not on the autism spectrum can also relate. So parang sinasabi niya tumatak sa kanya kasi parang gumawa pa si CJ ng fan art. Ayos. In terms of producing the comics, gaano katagal nyo nabuo yung libro? From conceptualization ng story hanggang sa matapos siya? Akin more or less yung line art to coloring. More or less mga siguro 6 months after niyang binigay sa kailan ba binigay? Yung conceptualization at saka kasi yung paggawa ng script medyo mabilis lang kasi basically ang pinakita ko doon kasi is yung mga events na nangyari. Siyempre may konting creative creative embellishments. Pero more or less mabilis lang in terms of yung script siguro wala pang one month kasi tapos siya medyo ang tumagal lang is yung parang yung pagpili nung style na gagamitin. Pero after nung napili na niya yung style, medyo mabilis na din. Oo, mabilis naman na. Kasi may idea na naman ako dun sa ang focus ko talaga is more on color. Kasi kung yung mga dati kasi medyo tumatagal ako sa line art. Pag lalo yung tulad yung sa Carnal Tales sa Carnal Banao. Since alam ko naman kasi na black and white lang siya. So nakatutok ako sa line art. So medyo matagal. Ito kasi sa Doobie-Doo, medyo
Ang target ko talaga is i-emphasize yung emotion sa colors, ganyan. Try ko talaga. So more or less, umili ako ng style na medyo, kumbaga, mas gamay ko na. So, kaya pagdating doon sa line art, medyo mabilis ko lang siyang kasi, ayun nga, sanay na ako. Tapos yun, doon ko finocus doon sa colors. Oo. Yung mga preview pages nga na nakikita ko online, gaganda ng yung mga linya. Parang bagay na bagay siya sa maganda siyang basahin ng mga bata saka yung mga hindi masyadong exposed sa comics. Oo, yun ang pinaka tumatak sa akin kasi gusto ni Bambi parang for all ages. So, yun talaga okay. Maganda to, may kulay para at least yung mga bata ma-appreciate din. Kasi yun nga, aside from for all ages, yun nga, parang kaya nang nasabi mo, for all audiences sana, even if they don't really read comics or yung usual na pinupunta sa mga conventions, parang gusto namin ma-capture din yun. Kasi nga, ang habol namin is yung awareness. Tama. So far naman, effective na yung very effective na yung medium kasi ang dami. Yung mga online na articles, marami na rin kayong na interview. Medyo nakakatuwa din kasi parang yung iba na would usually not read comics, binabasa nila dahil dun sa theme ng story. So parang natutuwa din kami in a way kasi nai-introduce din sila kung ano yung Pinoy comics. Nagugulat din ba sila na, ay, may comics pa pala? Ganito pala. Parang nagugulat sila na, ganito na pala yung itsura ng Pinoy comics. Yung diversity sa current Pinoy comics. May mga like doon sa mga yung sa therapy center kasi yun nga pinapakita din namin kasi so parang ang feedback nila ay parang mangga na pala, parang gano'n yung mga nagiging feedback nila. Kasi yun nga, hindi sila familiar na, hindi nila alam na pag pumunta pala sila ng convention, ang daming magagaling. So, at least, in a way, parang natutuwa din kami na nai-introduce sila sa ganyan. Ang sobrang kailangan talaga nating medyo i-push yung medium ng comics kasi lalo na ngayon. Oo, kasi yun nga, kilala na yung Western, syempre, dahil sa Marvel DC. Kilala na rin yung manga, unlike nung nagsimula ang Questo, medyo hindi pa Pero ngayon, parang mainstream na din. So parang kailangan din lang makita na ganito din yung quality ng Pinoy comics. Magandang topic yan Nung panahon ng 90s, late 80s, ganyan, sobrang konting-konti pa lang yung mahilig sa anime. Parang pag sinabing anime, cartoons, mahilig ka sa cartoon? Kahit sumikat yung Ghost Fighter, hindi pa nila, maraming hindi nakakaalam anime, di ba? Parang cartoons pa rin lahat. Cartoons pa rin yung term na gamit. Pero ngayon, mas exposed na tapos marami lumabas. Actually, yun yung isa sa mga naging parang issues namin sa Questo. One of the factors kung bakit siya ganun kamahal. Kasi wala kaming masyadong makuhang advertiser. Nahihirapan kaming i-sell sa advertiser yung magazine. Kasi pag nakita nila, sabi nila, cartoons. Pero pag nakita nila yung content, katulad nung si Mosquiton, di ba? Parang, teka, pandata to, di ba? Ba't niya binukubaran yung babae? So, dahil iniisip nila cartoons, so yung sales agent, ilalapit siya sa mga pambata. Crayola, yung Amspec, yung isa sa mga advertisers namin, pencils, tsaka art materials, Pure Foods, Milo. Pero yung iba, once makita na yung content, parang, teka, ipupull out ko muna kasi hindi naman pala yan hindi yan yung audience ko. Parang, yun nga, dahil nalimitahan kami in terms of advertising na dapat mag-offset ng production cost, masyadong nag-rely sa yung sales.
Kaya siya naging medyo, so napupunta sa buyer yung cost, kaya siya medyo naging mahal. Mhm. So, pero ngayon, yun nga, mainstream na rin siya. Kilalang kilala na siya. Oo, Kung ano kilalang yung kilala. anime. Mm. Pag sinabing anime, hindi siya automatic na na pambata. Oo. Oo. Saka alam mo na okay, hindi siya Cartoon Network, hindi siya Disney. Alam mo na yun nga, Japanese siya. Ayan. So, mabalik tayo dito sa Doobie-Doo Ask. Ano na yung tatanong ko? So, Gaano ka-involved yung Comiket sa story? Yung story ba kayo lang talaga yung nag-isip niyan or merong input sila Pao doon sa yung story, syempre, yung concept, sa amin galing kasi nga biographical siya eh. Pero in terms of yung execution na malaki yung input ni Paolo. Si Paolo kasi yung tumayong editor din. So, marami siyang suggestion as to yun nga, parang paano yung pacing, paano yung pag-handle ng pag-setup ng certain scenes, ganun. Syempre yung yung pag-tweak ng, hindi naman niya binabago, no? Kasi magaling naman siya dun sa trabaho niya, hindi naman trabaho ng editor yung baguhin yung storya. Pero in terms of yung kunyari, tweaking yung dialogue, like, sasabihin niya na, okay, baka better kung ganito yung sinabi niya, yung mga ganun ba. So, malaki yung input ni Paolo din sa ganun. And in the end, we are grateful dun sa mga input niya. Kasi it helped in making the book yung polished tsaka professional. Saka kasi, di ba, film director din si Paolo eh. So parang siguro nakikita din niya yung, kaya niya nasabi na yung pacing ganito. Parang pace it in a way na parang, siguro parang series o parang pelikula na gusto namin. Kasi nga parang if a person who doesn't read comics gets the book, parang madali kang ma-immerse din sa story. Ayun. Sa success nung Doobie-Doo Ask, kasi ang daming magagandang feedback na nare-receive yung book. May plano ba kayong ituloy-tuloy o one shot lang talaga siya, isang libro lang? Marami nga nagtatanong ng sequel. Pero for us, for now, parang finish na yung story ng family. Pero meron kaming naiisip na parang spin-off. Kasi dun sa book, may inintroduce kami na superhero character. Actually, gawa yun ng anak ko. In real life, may ginawa siyang superhero character. So parang gusto namin gawan ng superhero comics. Spin-off? Din sa, spin-off, di ba? Parang spin-off. Tapos, ayun. Si ano ba to? Si Action Lotil? Oo, si Action Lotel. Base siya sa Action Lotel na may time kasi na fascinated siya dun sa axolotl na yung salamander. Kaya ginawa niyang superhero. So, yun. Gusto naman namin gawa ng spin-off. Tapos, parang gustong namin ang audience niya is bata. Parang superhero comics for children. Maganda yun kasi kulang na kulang yung sa indie comics scene. Bihirang-bihira yung gumagawa ng pambata talaga. Kaya yung mga Kasi dahil nawala na din yung K-Zone eh. K-Zone. May pailan-ilan na pero yun nga parang wala siya in the same way na yun nga meron tayong funny comics. Tapos yun nga yung Questor din at saka Culture Crush, di ba? In a way. Parang sa ngayon, wala tayong for the younger generation. Kaya tumatak yung sinabi ni Ike nung in-interview niya siya, na yun, na parang kung walang combat ron, magkakaroon ba ng
mga current generation of artists, diba? So parang paano nga, di ba? Paano nga yun? Kung wala Sobrang influential ng Combatron eh. Marami akong nakakausap na mga artist na puro Combatron yung influence nila nung bata. Tapos Combatron yung nagpa-drawing sa kanila nung pagtanda nila. May question si Sherry, sabi niya. Arlie. Okay, paano niyo masasabi na makulit lang isang bata compared to sa bata na nasa autism spectrum? Mahirap yung tanong ni Sherry, no? Kasi unang-una parang we want to emphasize na hindi kami eksperto. Mga magulang lang din kami. Yung mga nalalaman namin galing lang din sa doktor o kaya galing din sa mga libro na binabasa namin. At saka another factor is kasi isa lang yung anak namin. So wala kaming basis of comparison. Though syempre, na-expose tayo sa mga bata. But I think the main difference is yung kapag ang bata makulit, tapos pinagsabihan mo, makikinig sa'yo eh. Hindi ko sinasabi na hindi nakikinig ang isang batang nasa autism spectrum, but it is because sometimes hindi nila nauunawaan yung tinatry mong sabihin. Kasi ang basic issue sa kanila is communication and understanding emotions, social cues. So, kapag ang isang batang autistic is parang nangungulit, tapos pinagsasabihan mo, hindi tumitigil, baka kasi aware siya na ayaw mo nung behavior na yon, kaya lang, it is his way of communicating with you to get your attention. Kaya lang, yun nga, hindi mo din naman siya naiintindihan. It comes off to you as parang ang kulit nito ah. Kaya lang, he doesn't know how to express himself otherwise. So, ang gagawin mo is parang bibigyan mo siya ng prompts na, kunyari, nagdadabog. Ayun. So, it's 5. Are you hungry? Hindi. Nagdadabog pa rin. So, are you uncomfortable? So, parang, ang kailangan is ikaw yung mag-try, mag-bridge with the communication gap. And then, once na-gets mo na, okay, it's 5:30 and it's time for you to drink your medicine, kunyari. Kahit na ayaw niya mag-drink ng medicine, pero alam niya, by 5:30, iinom siya, tapos parang nakalimutan, magdadabog siya kasi yun ang routine. Once, kunyari lang na-establish mo na yun na, hindi na niya gagawin yung pandadabog. Kasi parang, it's a way, example, no? Na parang yun yung way of there to communicate with you. So pag yung bata, nagkukulit lang, pag sinabi mo, wag mong gawin yan, titigil siya. Diba? Diba? Parang more or less, gano'n. Parang, it's not that gusto nilang maging makulit. It's just that parang meron silang sinasabi, hindi lang nila masabi in the way that you and I recognize as communication. Yun. So parang, ganun, basically, Sherry, sana satisfied ka sa sagot namin. Medyo mahirap yung tanong. Oo. Medyo curious nga din ako eh. Kasi ako wala pa akong anak pero paano ko ano yung mga clues na kailangan kong i-observe para kailangan ko na siyang ipa-check up kung for example. Ano sa tingin niyo yung mga ganun na kailangan i-look out for? Basically, yun nga, medyo mahirap din kasi yun nga. Kami, by experience, actually, makikita nyo sa libro, medyo na-miss namin yung mga cues. Pero kasi, as it is explained by our therapist, ang autism kasi is a developmental disorder. Developmental disorder siya. It means na ang isang bata, may tinatawag na developmental milestones. So, ano ito? Yun nga, yung una niyang pag-crawl, una niyang paglakad, una niyang pagsalita. Pag merong
And then more or Naka-order siya. less nakapeg yun na dapat Ito yung mauna. by 6 months, dapat nakakaganito na siya. By 8 months, dapat kaya na niyang magganito. So, yun ang average for normal or typical children. As a parent, kailangan maging conscious ka sa mga milestones. Kasi pag once may na-miss, yun yung parang cue na, okay, bakit niya na-miss to? Kailangan mo nang, yun nga, ipatingin sa developmental pediatrician for them to try to explain bakit niya. It does not necessarily mean na may autism siya. Kasi marami ding iba-ibang klaseng developmental disorder. Pero basically, ang is yun na, you have to watch out for yung developmental milestones na tinatawag. Kapag merong hindi siya nagawa at a certain age, yun. Pero sa case nyo, kailan yung first time na pumunta kayo sa para magpa-check up? Mga around 3.5 years old siya noon. Actually, nasa play school na siya. Tapos hindi kami yung nakapansin na may kakaiba siyang behavior, yung teacher. Kasi syempre, yung teacher exposed sa maraming bata. So, may sinabi yung teacher na, okay, iba yung behavior niya dun sa ibang bata. Kasi, kunyari, ayan, nag-ikot-ikot, ganyan. Going back dun sa, ni Sherry. Parang sa unang tingin, ang likot nitong batang to, hindi maperme, ikot ng ikot. Pero sabi nung teacher, hindi siya paglilikot kasi nagtuturo yung teacher. So, pag malikot yung bata, syempre, hindi maintindihan nun yung tinuturo. So, na-amaze yung teacher kasi lahat ng question, parang may one time kasi na yung teacher medyo siguro na, nakulitan. Tinawag niya, tapos tinanong niya yung lesson, tapos nasagot ng bata yung lesson kahit ikot sa classroom. So yun, pinatawag kami and then sinabi na siguro may something, yun nga, parang at the time, akala ng teacher, yun nga, giftedness, kasi nga, nasagot lahat eh. So parang, but yun nga, the point is parang patingnan nyo sa specialist kasi baka may something that he will require, parang a special school or special education. Sabi ni Sherry, pamahiin daw na kapag panganay na lalaki matagal bago matuto magsalita. Yung son namin, 2 years old na di pa masalita. Yung pala may Yun yung tinatawag na developmental milestones. Na unfortunately, dahil sa mga pamahiin, yung mga, minsan kasi, di ba, sinasabi yun nga, hindi lang madaldal yan kasi lalaki. Dapat, hindi naman siya, yun nga, wag tayong, hindi naman sa baliwalain, pero parang, you take it with a grain of salt. Parang check mo pa din. Kasi meron na tayong mga bagong knowledge. Kaya din, actually, yung statistics ngayon, ang dami na daw autistic children. And it's not because dumadami yung cases. It's because marami nang na-diagnose. Kasi mas magaling na yung detection. So yung mga yun na, parang, so as a parent, pag gano'n, yun na, sasabihin lang, kasi lalaki siya. Actually yung sa amin din, as of 2 years old, hindi siya masyadong nagsasalita. Nagsasalita siya, pero hindi masyado. So like in Sherry's case, autism na pala siya. So yun yung sinasabi ko kanina, na you have to watch out for developmental milestones. And then yun yung indication na kailangan magpunta na kayo sa DepEd. Maganda nga yung comics kasi at least magiging aware yung mga makakabasa na okay, pwede palang ganito. Kasi sa probinsya, yung mga gano'n, hindi nila alam yan eh. May mga bata na mag-aaral na 4 years old, 5 years old, hindi pa nagsasalita talaga. Akala nila, normal lang yung ganun. Ayun. So, ano yung mga susunod yung projects after ng Do We Do Ask? Susunod namin, pinag-uusapan na namin yung kasunod ng Carnal Banao.
This is yung Colonel Cristobal. We will work out pa muli ni Bambi yung script. Pag matagal nang nasa kanya, hindi ko lang nasisimulan kasi yun nga nasimilitan ng Dubido. And then yung isang side story nitong yung spin-off ng Dubido kung masisimulan na. Pero I think more on yung Cristobal muna yung Oo, kasi medyo gusto namin i-focusan ngayon. medyo kasi nirelease kasi yung Banahaw 2018. So medyo 3 years na. So para mabigyan na ng conclusion din yung story. Magiging busy kayo sa 2021 pala. Sana. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon na magkakahulihan tayo ng edad. Ano yung mga favorite yung anime saka manga? Ako, Super Robot. Mga Mazinger Z. Mazinger Z. Yun ang actually pinakagusto ko mga dyan lang. Then napunta sa yun nga, Macross, yung mga current na. Sila nag-die down na ngayon eh. Yung mga yung popularity ng super robots ngayon more on naging real robots na. So Gundam, ayan, Transformers currently, nakakausap ko si Sir John Summers sa mga toy talk na Hindi ako pa masyadong familiar sa Mazinger Z kasi ang nakarating sa Pangasinan noon, Voltes 5 eh. Mazinger Z, hindi ko talaga siya napanood eh. Ikaw ba, RG? Tsaka dapat ipapalabas yun dati sa GMA. Tapos yung commercial nun, parang na-traffic si Mazinger Z. Kaya, pero hindi talaga na nakarating. Pero dapat ipapalabas yun eh. Yun yung naalala ko. Di ba? Hindi na nakarating. Si Voltes 5 at saka si Daimos, marami pang nakakaalala. Kasi natuloy yung, natapos yung story niya sa GMA. Yun ang mga singers yun na. Si Voltes hindi nga kaya na siya. So, natapos sa pelikula. Sa pelikula siya natapos. Si Mazinger, napanood ko, Betamax pa. Naalala ko, dati nagbabike pa ako para humirap na. Saan nyo nire-rewind yung Betamax? Dun sa sa may kotse? Iniikot lang. Kaya ako kasira kami. Pero meron kami ng di ba, para dati Betamax, tapos meron siya kasama yung rewinder lang talaga. So, Nung time na yun, mga 90s, saan kayo nagbabasa ng manga? Kasi nung time na yun talaga, wala akong nababasang manga eh. Comics lang talaga kung ano yung available. May mga manga ba nung time na yun? O wala? Meron nilalabas ng meron kang makikita na nilalabas ng Viz. Yung pag kinukuha nila yung license, na yun nga, makakabili ka sa Green Hills, sa Caps, Di na alam ng tao kung ano yung Caps. So, sa Green Hills usually. Tapos may mga individuals na nagbebenta sa mga collecticon dati. So, ayan na naman yung edad natin na wala pang Comic-Con, wala pang collecticon pa lang. Para sa Mega Mall din siya ginaganap dati. Tapos halo-halo siya. Basically parang swap meet ba na yun nga. Halo-halong hobbies na yun nga, music CDs, Coca-Cola na mga memorabilia. Tapos pag pumunta ka, merong ilang nagbebenta ng mga manga, anime. Si Richard Cadiz, alam niya, hindi ba? Pero yung mga binibenta nila nung time na yun, ano na yun? Translated o ano siya? Yung Japanese? Usually yung mga galing sa Viz. Hindi ako familiar kung may nagbebenta ng nung panahon ng Questor, meron sa Green Hills na nagbebenta ng yung mga magazines ng Japan. So, pero panahon na ng Questor yun, so mga nasa early 2000. Dati kasi parang naalala ko pag America na nag-re-release ng mga ng manga. Parang yung western, ginagawa nila parang western style na 24 pages lang, yung comic book lang. So hinihati-hati nila by chapter. Wala yung makakapal pa. Wala pa yung makakapal na. Ang ginagawa nila dati doon dahil western, mini-mirror nila. Kasi 'di ba ang manga is right to left.
Mm. Ginagawa nila binabaliktad. So actually, ito, may trivia. Nung nilabas yung Blade of the Immortal, naging controversial siya sa Amerika kasi di ba sa likod ni Manji meron yung symbol niya Swastika. ganun, di ba? Nung ni-reverse nila, nagmukhang swastika. Eh di ba Buddhist symbol yun, di ba? Eh kaya nire-reverse nila kasi hindi pa familiar yung Americans na dapat ang basa niya is right to left. Left to right pa sila. So, ayun, medyo trivia para sa ating mga bagong generation. Kids. Mga kids na nanonood. Now you know. So, ano yung mga nabasa niyong comics dati? Yung pinakauna niyong comics na nabasa na nagpa-comic sa inyo? Gusto ko rin mag-comics kasi ang ganda ng comics na to. Ganun. Ako, isa ako dun sa mga tinutukoy mo dati, mga combatler. Combatron. Combatron. So, kanina kasi si Combatron. Ayun, Combatron. Mga funny comics. Naalala ko, yun mga nakasabit pa sa pag nagpapamanicure yung mom ko, meron yung manicurista na nakasampay yung mga funny comics. Yun, ito, nakita yung nakabasa ng comics. Ako Marvel, yung X-Men in particular. Grabe, Kasi social noong- naman. Oo. Mga comics namin, mga funny comics, bata-batuta. Kasi hindi kasi sa akin yun. Hinihiram ko lang dun sa barkada ng ate ko. Tapos, so dahil older siya, yung X-Men niya yung actually 80s, Chris Claremont. Ayun ba yung nakamagandang parang- version? So nung nabasa ko parang ganda nito parang yun yung talagang parang, gusto ko din gumawa. Siyempre, at the time, hindi mo naman masyadong iniisip, di ba? Pero later on in life, parang gusto kong ma-achieve sana yung ganito. At the time, kasi nung mga high school, hindi pa ako masyado mahilig sa manga anime. Later on na lang sa college years. So, yun. So, ako parang, ang nagpaano sa akin, to get into comics is yung X-Men. X-Men. Nalala ko sinabi rin ni Sir Jerry yun sa vlog niya yung run ni Chris Claremont, yung pinakagusto niyang X-Men. Ang gusto kong X-Men yung kay sa art naman si Joe Madureira. Ganda-ganda kasi ng drawing. Siya yung nagpauso ng yung mix ng anime style sa western. Grabe siya. Parang, siya nga Yung ganyan. Pero hindi ko magawa-gawa. Ako, Galing. mabot ako. Western Jim Lee style na ng X-Men ang dinako. Saka Todd McFarlane Spawn. Spider-Man. Yung mga nagustuhan ko dati. Nice. Ayan. Yung sa naman sa manga, Bambi, ano yung mga paborito mo? Naalala ko sabi mo yung 20th Century Boys na gusto ko rin. Oo, kasi grabe yung magaling talaga si Naoki Urasawa. So, gusto ko yung mga gawa niya, pero among sa mga gawa niya, pinaka-favorite ko yung 20th Century Boys. Kasi ang galing ng pag-build up niya ng ng suspense, di ba? Talagang nabasa ko yung question. Showbiz yung question ni Showbiz. Natawa ako. Mamaya yan. Maganda yung build-up niya ng suspense in that kailangan mo talagang subaybayan. Tapos maraming nangyayari, pero hindi ka malilito. Yun, di ba? Yung parang maraming characters, maraming events na nangyayari. Nagkahiwa-hiwalay sila dun Oo, di ba? Parang tapos susundan mo yung bawat isa, di ba? Parang Lord of the Rings, ganun, susundan mo isa-isa. Pero hindi ka nalilito. So, yun. Gusto ko din yung remake niya nung Astro Boy, yung Pluto. Pluto. Maganda yun kasi parang ginawa niya yung particular na story arc na yun. Nasa nasa original na Astro Boy yun Pero isang episode lang yun. So, tin-translate niya, binigyan niya na parang serial killer na twist. So, parang, ayun ulit, so suspense. Siguro kasi particular akong sa suspense genre, medyo mahilig talaga ako sa ganun. And then, another artist is si Yomiko Takahashi. Actually, kaya ako nagkahilig sa anime kasi nung napanood ko yung Ranma 1/2
sa RPN. RPN 9. Sabi ko, ano to, parang, di ba parang sobrang nakakaaliw. So parang yun yung nag-introduce sa akin sa anime. Kasi naman dati, yun nga, hindi mo naman alam na cartoon siya pag kakakita ka ng mga Botespy, yung mga candy, di ba parang mga gano'n. Hindi mo naman alam na anime pala siya. So nung lumabas yung Ranma 1/2, doon ko siya na Japanese product pala siya. Tapos napansin ko nga rin yung mga kasabayan na pinapalabas na cartoons na western saka gawang Japan, mas maganda yung pagkakagawa ng mga show sa sa Japan. Oo. Lalo na nung 1990s, ang ganda ng quality ng mga anime at that May time. certain may certain aesthetic yung 90s na anime. Iba na rin kasi yung itsura ng mga nilalabas ngayon, mga na kasi digital na. Hindi na sila Nagbago siguro yun nung lumabas na yung Beyblade sa atin. Kasi digital na yun na anime. Ang nausong, alam ko yung nagpauso ng ng mini 4-wheel drive. Let's go. Grabe yun. Yung mga kaklase ko nung high school, nauubos yung pera nila sa kakabili ng ng Tamiya, saka oldie. Uso dati. Tapos di ba may mga tournament pa sa buong Pilipinas ng ng mini 4-wheel drive. Grabe yun. Pero ako hindi ko na try kahit minsan kasi wala akong pambili. Oo, medyo mahal din kasi i-modify niya Oo Ang ilalabas mo yung galing sa may mga hindi nilalagay pang mga parang bakal-bakal doon para yung mag-trip. Yung weight. Oo, yung weight. Pati yung mga type pa ng gulong. Yan. Kaya medyo ang mga laruan kong kotse doon dati, yung inaatras mo, tapos Yun. yung laruan ko doon. yun. Ganda yun. Kung sasali ka, kung sasali ka dun sa Tamiya, mahaba yung... Hindi ka makakatapos. Dapat nando ka sinusundan mo yung kotse. Iatras mo pala. Teka. Ayan. Dahil sa Tamiya, i-public tayo sa friendship sharing. Yan. Umulit. Mulit. So, kayo nagkakilala? Sa Questor ba kayo, nagkakilala Ayan. talaga? Hindi maganda yung story. Kasi sa work lang, sa Questor. Ayun. Kasi nga, nagkaroon ng spin-off publication na nag-focus sa manga, yung Questor Extreme Manga Mania. So, ayun, kumuha ng mga artists, basically. So, isa siya dun sa nakuhang artist. So, doon kami nagkakilala sa Questor. Ayun. So, hindi siya Hindi siya yung ganun. story. Ano na lang kasi nung nagsara yung Questor, so pareho din kaming nag-freelance with 7Cs. Tapos nung humihingi sila ng parang story ideas. So meron akong na-pitch na storya. Siya yung kinuha ko na artist. So ito yung light niya. So yun. So habang nagkasama kami, ginagawa namin to for 7Cs. Ayun, then naging boyfriend-girlfriend na rin kami. So, Ayan. so from Questor, yun nga, parang nagsara, tapos kami pa rin yung magkasama. Yun na. Office romance pala yung nangyari. So, nung ginawa nyo pala yung Doobie Doo Ask, paano yung collaboration nyo doon? Si Bambi talaga yung nagsulat, tapos ikaw yung nag-drawing sa Roland, o ano yung collaboration ninyong dalawa? Siguro magandang ganito, siguro magandang ganyan. Ayo, nagkaroon naman kami, pagdating kasi naman doon sa storya, dahil nga basically it's storya namin. So, nakakapagbigay din ako ng input sa kanya na siguro ang binigay nga niya sa aking script, ikaw na bahala dyan, ito yung deadline. Walang dialogue ilalagay ko na lang kapag tapos ko na sa script. Pag tapos na yung drawings.
So, ganun ka talaga magsulat, Bambi? Walang dialogue. Scene 1. Hindi. Ito yung yung Hindi, dialogue. ang process ko talaga, screenplay. Yung screenplay. So, pero, oo, kasi parang ayoko nung parang panel by panel. Panel 1, dialogue 1. Parang masyadong rigid. So, even before, nung hindi pa siya yung artist ko, yung sa mga ng questor, screenplay style din yung ginagawa ko. Or pag tinatamad, yung parang Stanley method na tikwento ko lang, ito yung gusto kong storya, gawin mo, bahala ka. Kasi parang gusto ko may input din yung artist. Although, syempre, sometimes, hindi may iwasan na, okay, may gagawin siya, may a-add siya, o may isa-subtract. So, minsan yun nga, doon kami nagkakaroon ng mga dispute. Kapag, kunyari, na feeling ko yung natanggal niya is essential sa storya, syempre, I will put my foot down and insist na hindi ito dapat. Kasi, kailangan yan dun sa susunod. May times naman na meron siyang mga dinadagdag na nakaka-improve dun sa storya. So, syempre, yun, sige, okay. Kasi, okay. Nare-recognize ko naman na-improve niya yung execution, mas maganda yung flow. Ganun lang, parang give or take lang din yung relationship namin as writer and artist. Dahil sobrang personal sa inyo yung story, hindi pa kayo nahirapan na baka we are oversharing sa life namin, ganyan, dun sa comics, o hindi naman? Mahirap. Ito na yata yung pinakamahirap actually. Kasi nga masyadong close to home. Kaya din na-appreciate namin yung mga input ni Paulo. Kasi siya yung unang nakakita na third party, di ba? Removed siya dun sa story. So medyo mas objective yung mga nabigay niyang input. Ako kasi nung sinusulat ko, medyo parang emotional. Parang talagang ang dami kong gustong sabihin. And then it was coming from a place na minsan galit ako, minsan frustrated. So parang na-temper yung ganon na parang sobrang emotion at saka sobrang masyadong nagdi-dictate. Diba? Which is parang ayaw mo naman kasi nga naman talaga makabasa ng either a comic or a book na parang masyado naman akong dinidiktahan nito kung ano yung gusto kong dapat malaman. So, hindi maganda yung ganong klaseng form of media, diba? Iba rin talaga kapag may opportunity. Mahirap pag masyadong malapit yung yung storya sa'yo. So, pag gano'n, siguro ang advice is have somebody impartial to read your story din. And then yung ano pa ba? At first nga ako, medyo ayaw ko niya. Ayaw ko nung una. Kasi nga, yun nga, shinare ko din to hindi sa dahil may kinahihiya ako or what. Ang sa akin kasi is nag-stick sa akin yung sinabi nung developmental pedia niya before na doktor nung na kasi tinanong namin yung question na dapat ba namin ipaalam sa mga tao na or sa relative. Para sa kanya, ang suggestion niya sa amin before is let him decide for himself. Parang wait until the time na pwede siyang magbigay ng input niya. Pero yun ang nag-stuck sa akin. Kaya medyo at first, parang sigurado ko, yun ang concern ko kay Bobby. Not to mention kasi, di ba, parang magiging source ka ng parang gossip, parang gano'n, di ba? Parang, ganito pala yung nangyari sa kanila. Parang, syempre, ayaw mo yun, di ba? Lalong-lalo na may involved na bata. Totoo. Pero for me, kasi nga, yun nga, basically kasi, ang nag-ano sa akin is parang, sa ngayon, parang kulang pa yung awareness natin sa condition na ito. Like may na-receive akong feedback na kilala kasi niya kami, kilala niya yung anak namin. Sinasabi niya, parang never ko naisip na meron siyang autism. Parang para sa akin, mahihain lang siya.
Di ba? It's because yun nga, hindi sila aware dun sa parang mga differences. Signs. Katulad din nung question ni Sherry before, parang paano mo ma-differentiate kung makulit o hindi? Parang for some people, pag ganun, ang naisip nila, makulit lang yung bata. O matigas yung ulo ng bata. Diba? Parang nandun pa tayo kasi wala pa tayong awareness. So for me, it's very important kasi I want to help spread yung awareness. To help them also. Na para kasi Yun ang nag-ano sa akin para kasi maano na kailangan to hindi mo sila kailangan na itago o ikahiya o i-baby kasi hindi mo sila when we say help, it doesn't mean na kailangan mong gawin lahat para sa kanila. When we say help, that you are aware enough to give them konting help that will make them be able to do things by themselves, to be part of society. Yun. So parang for me, parang importante. Kasi kung tayo magsisimula, kailangan alam natin kung ano yun. Totoo. Diba? Kulang pa. So yun, kaya parang pinilit ko siya na kasi nga ayaw niya. So parang pinilit ko na hindi, parang importante ito na gawin. So sana magawa natin. Tapos masali natin dito sa festival. Yan, sobrang tingin ko naman nagawa nyo naman yung goal nyo na for awareness kasi sobrang ganda ng Sana. Ayan. So, ang bilis ng oras, mag-iisang oras na tayo. Ngayon, ano na lang, saan sila pwedeng umorder? Yung mga nanonood na interesadong gusto nilang magkaroon ng copy. Saan sila pupunta? Available po siya sa Comiket. Punta lang sila sa comiket.org website. May link doon papunta din sa order form ng Dubiduas. Or pwede din kayong mag-PM sa Comiket or sa Secret HQ. So, entertain naman nila yung orders. Kung gusto nyong mabasa muna yung preview bago kayo bumili, may preview siya sa PenLab. Yan. So yung PenLab, maraming comics din na available doon. So sa mga hindi aware na may comics pa, marami kayong mababasang comics doon. Including yung mga comics namin ni RT. Apart from Dubiduas, ano pa ba yung nasa PenLab na gawa nyo? Yung pa lang? May preview din ang Carnal Tales. Tapos, mino-workout pa na yung Carnal so, Carnal Tales pa lang. Tsaka, Dubiduas. Tapos, eventually, yung Dokitomo, although hindi ako ang creator nun, pero yun nga, yung ibang stories. So, next year, ibabalik nila ang Dokitomo. Yung final question na lang, lagi namin tinatanong to sa mga ano yung ma-advise nyo sa aspiring writers, comics creators, na yung mga young ones? Para sa akin, as a writer, if you want to make your ideas into stories, kailangan din mag-research ka dun sa subject matter, sa genre na gusto mo, sa type of audiences. Yun ang vital actually. Research. Tapos, also to be aware na it is impossible to please everyone. May makakagusto sa gawa mo, meron din hindi. Ganun talaga kasi ang tao ay iba-iba. Ang importante is yung just try to put out the best version of your story that you can. Ang unang audience mo actually, sa ayaw mo at sa hindi, is ikaw. So, hindi ibig sabihin na yun nga, parang, gusto ko na, diba? Pero, malalaman mo yun instinctively, na, okay, eto, it's with me. I know this is the best na. Alam mo yun na kapag yung effort mo is, pwede na yan. Diba? Or kung eto na yung the best na nagagawa ko. Yun, always be aware also of your own
strengths and limitations and work with what you have. Tsaka magbasa, manood, alamin yung mga trends. Sa akin, mostly yun, nasabi na ni Bambi lahat. Pero sa akin, as an artist, basta continue drawing, draw lang ng draw. Tapos, marami ng ngayon, sinasabi na practice intelligently, ika nga, na yun nga, iba kasi, di ba, yun nga, sabi na, draw lang ng draw. Pero dahil na din sa YouTube, sa mga marami kayong makikita na para makatulong, mas mapabilis. Resources. Mga resources, which is free na ngayon. Dati kasi medyo mahirap maghanap. Mahirap. Di ba? Mahirap maghanap. Ngayon, marami na through the use of internet. Yan nga. Yung way mas mapabilis mong mapagaling yung sarili mo in terms of life. Yun. Basically yun, research lang. Tapos yun nga, wag mo wala ng tiwala sa sarili. Nakikita mo, yun lang isang negative trend kapag nakikita mo, yung daming magagaling na sa internet, bakit pa ako magdodrawing? Yung lang, just pag gusto mo to talagang matagal matagal talagang mag-improve. So just, yun nga, slowly but surely dadating ka din doon. Maabot mo rin yung style na gusto mo kung may yun nga, through internet, marami kang makukuha mga tips pagdating sa ganyan. Ayan, very well said. Kasi yung mga batang ngayon, dahil sa mundo natin na laging instant na lang, ang gusto nila instant din. Instant na sikat, instant na maganda kaagad yung drawing. Yun nga. Pero hindi naman totoong ganun eh. Yung tagal matutong mag-drawing. Kahit professional ka na, there will always be room for improvement. Yes. Yeah. So never stop learning. Yun yun. Marami ka pang matututunan. And it will ultimately show in your work because it will make your work better. Yes. Ayan. Thank you very much, Sir Paula and Bambi, for accommodating Indie Comics Podcast. Yung episode na to i-upload namin sa Indie Comics Podcast YouTube channel. And subscribe kayo para mabuo na namin yung 1K subscribers. Good luck. Thank you din. Thank you, RD. Thank you so sa lahat much. ng mga nanonood. Thank you. Malaking honor para sa amin yung maging year-end at saka sa birthday pa ni Mel. So thank you for having us. Thank you for those who watch at sa mga manonood pa sa YouTube. Subscribe kayo. And thank you very much, Comics People. Sa susunod na ulit na episode. Kita-kits next year. RD, may sasabihin ka pa ba? Happy New Year! Happy New Year! Thank you for Okay, good night. Good night, guys. Good night. Bye-bye, Comics Stay People. safe.